Guys, nadukutan ako. Nadukot yung isang buong wallet ko dito sa London. Yung cash, lahat ng cash ko, dollars ko, peso ko, euro, lahat. Pounds, credit card, debit card, lahat nakuha. Nasa loob ng wallet ko na Hermes. Tapos yung mga security cards parang mga walang pakialam. Kaya po pupunta kayo dito, mag-iingat kayo pag pupunta kayo ng Europe. Yes, lagi pong nakasukbit yung bag ko nasa harapan. Lagi po siyang nasa harap, lagi kong chine-check. So, sabi nga ng anak ko, akala nga niya hindi ako madudukutan kasi nga maingat ako. Pero ang gagaling nila dito, sobrang bilis ng kamay nila at magaan. Naramdaman ko lang siya talaga na gumaan yung bag ko kasi mabigat yung wallet ko, maraming laman. Kaya ako nalaman na nadukutan ako. Kaya nung dapat pala chinek ko yung katabi ko agad, nalaman ko siya na nawawala na yung bag ko, ay yung wallet ko, nung paakit ako ng escalator. Tingin ko doon nangyari yun eh. Paakit ako ng escalator, yung anak ko pababa ng escalator. Pagkatapos, tinanong ko siya, nagkasalubong kami. Sabi ko, saan ka pupunta? Paakit ako, siya pababa. So, may dumikit siguro sa akin na babae. May kutob ako babae yun eh. Kasi pag lalaki didikit sa atin, syempre titingin ka. Pag babae okay lang sa'yo na dumikit, diba? So, minsan may mga jacket silang mga nakatakip. Baka nung time na yun, ang bilis. Tingin ko ano yan eh, mga grupo siguro sila, sindikato. Kasi talamak yung pickpocket dito sa lugar na pinuntahan ko. Ano pangalan ng lugar? Nicole? Yung mall? Harrods Mall. The department store. Oo, department store. Tingin ko kaya talamak doon. Kasi, maraming turista doon na mga nagpupunta. Hindi ayaw nang magpaabala. Siyempre, mahasel pa sila. Diba? Kung magkakaso pa sila or something. Ang bibilis ng kamay nila. Ang gaan kasi. Siguro talagang pinag-aralan nila yun. Nung pina-research ko dun sa anak ko, kasi na-swipe yung credit card ko, ang bilis. Siguro may sarili silang terminal. May sarili silang, yung terminal kung saan mo i-swipe. Kasi nawalan ako, mga 310, ganyan, 320, ganyan, 315, around that. Tapos 324 na-swipe na nila. Nakuhanan na nila ng 139,000 yung credit card. So, ganun kabilis. So, tingin namin may dala silang sariling terminal kasi dami lang yung merchant. Nung ni-research namin kung sino yung gumamit kasi nga nag-send ng email sa message ko na ginamit daw yung card ko ng 139,000 or 39 million Indonesian yung ginamit na currency. So, ngayon, chinek nung anak ko kung ano yung Salon GGD. Yun ang pangalan nung nung merchant nung ginamitan. Wala daw shop dito na ganun dito sa London. So ngayon, ang tingin namin dami yung merchant para makabiktima sila. Tapos may sarili siguro silang terminal. Nag-report agad ako. Dinispute ko yon. Tapos, yung debit card ko, cut ko na agad. Yung din daw ang phone credit card nila ko online sa app. Pero nagamit pa rin nila. Nagtataka lang ako, bakit hindi nag-send sa akin sa message, text message na nagamit yung credit card ko. Normally, may magsisend na text message. Pero, nag-send sila sa email ko. Na nagamit nga kung saan nagamit, tsaka kung magkano. Tapos ang currency Indonesian. Tapos na-realize ko, nung nagpunta kami dun sa Harrods Mall, nagkakagulo, ang daming pulis. Nagtataka ako, bakit ang daming pulis? Akala ko may hinimatay, ganun. Tapos lumabas kami ng Harrods Mall. Paglabas namin ng Harrods Mall,
nagpunta kami sa katabing Zara. So pagdating dun sa Zara, dun ako nadukutan. Nakuha yung buong wallet ko. Ang laman ng wallet ko, mga nasa 2,000 US dollars. Isang debit card, isang credit card, driving license ko. Tapos, euro na pera. Madami akong euro dun. Kasi, yun pa yung stock ko dati na euro nung nag-tour kami ng mami ko. Meron din akong pounds doon, kaunti lang. Tapos yung peso ko, mga nasa 10,000 pesos lang naman in case of emergency. Para sa airport, dapat yun. So ngayon, lesson learned, kahit pala gaano ka kaingat sa bag mo, magagaling sila. Sobrang galing nilang, ang gaan ng kamay, hindi mo mararamdaman. Kasi ako, mararamdaman ko yun eh. Pero, ang gagawin nyo, kung sakali na nasa Europe kayo, baligtarin, sabi ng anak ko, baligtarin nyo daw yung bag nyo. Dapat yung bukasan, ito kasi yung gamit kong bag, yung Chanel. Ito, yung Chanel ng gamit kong bag. So, sabi ng anak ko, dapat baligtarin nyo. Dapat pagka nag-ano kayo, ganyan, body bag nyo, na yung bukasan, nakabaligtad na ganyan. Tapos naka-body bag. Tapos pag naka-body bag kayo, wag kayong maglagay ng cash sa loob. Doble ingat po na lang tayo kayo mga lagi kabayan. Tapos Ako pag-iwalayin lalo nyo yung credit mahilig card nyo, mag-travel. debit card nyo. Tapos pag-iwahiwalayin nyo. Hindi magandang magdala dito Mag-crossbody bag ng kayo. passport din kasi wala naman ding tax refund. So, wag na rin kayo magdala ng cash. The reason why I brought cash. Kasi yun yung sobra namin nga ng mami ko nung tinur ko siya noong 2019 yata, yun o 18. Tapos, pagka binaligtad nyo yung bag nyo, di ba binaligtad nyo, nakasukbit sa inyo, naka-body bag, mag-ano kayo, mag-coat kayo. Nasa labas yung coat, nasa loob to. Tapos nasa harapan nyo to. Tapos lagi kayong nakaganyan para hawak-hawak nyo yung bag nyo. Yun lang. Para aware kayo na hindi talaga safe. Hindi talaga safe mag-travel. Ingat po mga kabayan, ingat po. Ayan. Sana maging lesson din sa inyo.